Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral para sa Old Testament Survey, and we are now in the book of Joshua. Tapos na tayo sa 5 books of law in English, Torah naman in Hebrew word, at Pentateuch sa Greek word. Okay, now let's go to the first book after the 5 books of law, which is Joshua. By the way, Joshua is another word for Jesus. No? So, yan po ay base sa salita ng mga Hebrew. Okay, now, the book of Joshua is the 6th book of the Hebrew Bible. The Old Testament, it recounts the story of Israel's entry into the promised land of Canaan under the leadership of Joshua. Sino si Joshua? Siya yung successor ni Moses. So, kung yung 12 spy na pinadala doon sa land of Canaan, 10 doon ang nagsabi, di ba, nung napag-aralan natin sa Book of Numbers, 10 doon ay bumalik na ang report ay nakakatakot doon. Malalaki ang tao, grabe ang kanilang mga weaponry, hindi natin sila kayang sugurin, matatalo tayo. At 2 lang doon, yung nagsabi na, oh, okay yun, maganda doon. Milk and honey ang bayan na iyon. Sagana, maganda ang lupa, etc. etc. No? At sa katunayan, sabi ng dalawa, si Caleb at si Joshua, may dala kami, ang lalaki ng grapes. Sa sobrang lalaki ng mga grapes, kailangan nila itong bitbitin ng yung kahoy na doon nila isinabit yung mga grapes, no? Kaya dito pa lang, sa 10 espiya, hindi sila nakapasok sa promised land eh. Pero yung 2 tribo, yung tribo ni Caleb at tribo ni Joshua, sila yung nakapasok sa promised land. Now, the book is seen as a fulfillment of God's covenantal promise to Abraham to give the land to his descendants. So, ano ang tutunguhin nilang bayan? Ang bayan na ito ay ang bayan ng Kanaan, kung saan ito yung pinangakong lupa sa kanila ng Panginoon sa panahon ni Abraham pa lang. Okay? So ano ang historical context ng Book of Joshua? The book begins after Moses' death, with Joshua as the leader of the Israelites. After Moses ito. And that is around 1406 BC or 1406 BC. It narrates the events of the Israelites' occupation of Canaan, which fulfilled the promise made to the patriarchs, a promise that spans centuries. So, dito makikita natin sa Book of Joshua na talagang tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa Israelites. Kahit na nga ba during the times nila doon sa wilderness, sangkatutak na pagre-rebelde ang ginawa ng mga Israelita, still, ang Diyos ay naging faithful pa rin sa kanyang pangako. Ano yung pangako niya? Nabibigyan sila ng isang lupain. So the book of Joshua is considered the first of the Deuteronomistic history. When we say Deuteronomistic, ito yung pagsasabi na ang pag-fulfillment ng pangako ng covenant ng Lord. So makikita natin dito na talagang yung obedience dapat na gawin ng mga Israelite para ma-fulfill yung covenant ng Lord. Okay, so it is a collection of texts that tells the story of Israel from the conquest of Canaan to the Babylonian. So, sa susunod yan, makikita natin doon na kung paanong na-conquer sila ng Babylonia. Ano ang key themes ng Book of Joshua? Number 1 is God's faithfulness. The book emphasizes God's faithfulness to his covenant promises to Abraham, particularly the land given to Israel. And another theme sa Book of Joshua is obedience and law. It highlights the importance of obeying God's command as given through Moses to ensure success and continued possession of the land. So, may instruction ng Lord na binigay sa kanila sa Book of Joshua. Mababasa natin yon doon sa 6, no, sa verse 6, chapter 6. At makikita natin doon kung paano po ang Diyos ay talagang naging faithful sa kanila at may binigay na instruction ang Lord sa kanila na bago ninyo sugurin ang Canaan, kinakailangan
munang araw-araw iikot kayo sa buong Kanaan. So, ang layo, ang lawak ng Kanaan. Biruin mo, iikutan nila yun. Tapos sa ikapitong araw, sabi ng Diyos, lilibot sila ng ikapitong beses doon sa land of Canaan. At pagkatapos noon, tsaka nila patutugtugin ang kanilang mga trumpeta, mga tamburin, at sisigaw lang sila na ang Panginoon, ang Diyos sa bayang ito. No? Yun lang. Wala na. At nagwagi sila. Napasok nila yung land of Canaan. And another key themes is land as inheritance. So, dito makikita natin na yung land is a central focus as its possession is a sign of God's faithfulness and Israel's identity. So, hindi matatawag na Israel sila kung wala sila talagang sariling lupa. Kaya nga nangako ang Diyos sa kanila para kayo ay makilala na mga taga-Israel kayo, no? Meron talaga kayo dapat na maging lupa. At yung pangako ng Diyos na lupa sa kanila ay tinupad yun ng Diyos. Hindi ganun kadali yung pinagdaanan ng lahat kasi 40 years ba naman sila sa wilderness. Katakot-takot na pagpapahirap ang nangyari sa kanila doon dahil sa katigasan ng ulo. Pero ganun pa man, tinupad pa rin ng Diyos kahit ang titigas ng ulo eh. Minsan ganyan tayo sa buhay natin, no? Ang titigas ng ulo natin. Pero ang Diyos faithful pa rin. Pinapakain ka pa rin, no? Kahit na tamad tayong maglingkod. Bible study na lang, hindi pa natin magawa. Diba? Yung mag-follow up na lang ng mga member, hindi pa natin magawa. Ano lang ba yung araw-araw may kakausapin tayong mga membro? Kukumustahin natin, hindi natin magawa, no? Yun na lang ang ipapagawa ko sa inyo. Parang ang hirap-hirap pa ninyong gawin. Samantalang ako, no? Araw-araw may training, araw-araw nagtuturo. Aside from that, nag-i-edit pa ng video, gagawa pa ng mga topics niyo at kung ano-ano pa. May Bible study pa ako, no? Baka kasi sabihin niyo, puro kami Bible study. Si Pastora, walang Bible study. Meron din ako. Ayaw kaya lumagay sa sitwasyon ko, no? Nagtuturo na, nag-i-edit pa ng video, gumagawa pa ng mga topic, may Bible study pa, no? Minsan ako pa sumasalo ng mga Bible study nyo na supposed to be, kayo dapat ang mga pastor, kayo dapat ang gumagawa nun, pero ako pa rin, di ba? Parang hindi tayo matatawag na pastor pagka ganun eh. Yung lahat pinagagawa nyo sa akin. Mali po yun. So it's a matter of ano talaga eh, yung pagsunod. So sabi dito sa pinag-aaralan natin, kung gusto natin na magkaroon ng success sa buhay, sumunod po tayo kung anong pinagagawa ng Diyos sa buhay natin. Di naman ako ang nag-utos neto para sa inyo eh. Ang nag-utos niyan si Lord. Diba? Tatandaan niyo po, Matthew chapter 28, verse 19 to 20. We are commissioned para mag-go and preach the gospel. Amen? Pero parang hindi yata natin nasusunod ang Diyos pagdating sa bagay na yan. So mag-isip-isip po tayo kung bakit walang success sa buhay. Diba? Kasi ganun eh. Hindi naman talaga tayo nakasusunod. Pag may training, no, hindi naman talaga nakikinig kung ano-anong ginagawa. Diba? Kaya tuloy hindi natututo. Kaya until now, kay pastora pa rin nakadependent. Hindi dapat ganun ang pastor eh. Dapat ang pastor independent. No, hindi na dapat umaasa lagi kay Pastora Eva. Pero parang baliktad ano. Okay? Now, another theme is the conquest of the land. The central section of the book details the Israelites' military campaigns, which resulted in the defeat of Canaan kings and the security of the land. Key episode includes the miraculous crossing of the Jordan River and the fall of the Jericho. The narrative emphasizes the victory comes from God's power, not Israel's own strength. So, nung nakonquer nila ang land of Canaan, hindi yun para sa kanilang sariling lakas. Hindi nila nakonquer yun sa sarili nilang lakas. Kundi nakonquer nila yon, napagwagian nila yung bayan ng Kanaan, dahil sa gawa ng Panginoon. Biruin mo, wala naman talaga silang effort eh. Nag-effort na lang sila no nandun na sila sa loob mismo. Doon na lang nila kinata yung mga tao. Pero yung pinabagsak yung Wall of Jericho, hindi nila kaya yun.
Miracle na lang talaga ng Lord yun. Yung pabagsakin mo yung wall, ang taas-taas nun, ang kapal-kapal nun. 6 meter po yung kapal nun. Sa sobrang kapal nun, parang gumawa ka na ng bahay sa loob ng kapal ng tore. Diba? Pero napasok nila. Amen? Kasi miracle ng Lord. Gawa ng Diyos. So sa buhay natin, pwede rin ganun. Makikita nating imposible ang mga bagay-bagay. Pero pagka ang Diyos na ang kumilos, ang Diyos ang gumawa, wala imposible sa Lord. Minsan tingin na lang natin yun na imposible. Parang yung 10 spies, no? Na inutusan. Para sa kanila, imposible talaga na mapasok ang land of Canaan. Pero sa dalawa, among the 12, Caleb at saka si Joshua, sila lang yun nagsabi na, okay, kaya. May faith kasi sa Lord Kapag may faith ka sa Lord, yung ministry mo, uunlad Kapag may tiwala ka sa Lord. Hindi lang talaga umuunlad ang isang ministry kasi nauuna yung doubt. Nauuna kasi yung nakikita natin na walang nagre-respond sa inyo. No? Nakikita natin yung mga membro na nakatingin pa rin kay Pastora Eva. Pag kay Pastora Eva, mas sinusunod, mas pinakikinggan. No? So, tumingin tayo doon sa Diyos na buhay na nakakaalam ng lahat ng bagay. Doon tayo tumingin. Huwag po sa mga nakikita natin. Kung gusto talaga natin na umunlad yung ministry natin, lagyan po natin ng faith at huwag ng doubt. Amen? Now, another key themes is the national unity, the need for the people to remain united under God, and Joshua is presented as crucial for overcoming their enemies. Crucial for overcoming their enemies. So for spiritual spiritual warfare, the narrative portrays battles as having a spiritual dimension where victory depends on God's power and Israel's reliance on Him. So, yan po yung yung kagandahan sa ating Diyos, no? Talagang makikita natin na ang Diyos natin is mabuti. Kasi siya talaga ang nagpapawagi sa atin. Siya talaga ang nag-take battle sa atin. At kagaya ni Joshua at ng mga Israelite, spiritual warfare kasi ito When we say spiritual warfare, ito yung hindi natin pwedeng sabihin na ano lang to laban lang to ng flesh ng katawan. No? Laban lang ito ng face-to-face na kaaway natin. May kinalaman ang spiritual dyan. Kaya nga si Lord Jesus, sabi niya, si God the Father, di ba? Sabi niya, wala kayo ibang gagawin. Kundi magtiwala lang sa Kanya at sundin yung pinag-uutos niya. Kasi spiritual warfare nga ito Hindi nila kakayanin talaga kung wala ang intervention ng Panginoon. Amen? Now, sinong author? While traditionally attributed to Joshua, sabi ng karamihan, si Joshua daw ang bumuo or gumawa netong Book of Joshua. Pero, sabi naman ng mga scholars, part ito ng Deuteronomistic history. So, meaning, either hari or mga propeta or sino man, na iskriba ang nagsulat nito. And it is composed in the late of 7th century BC and revised after the Babylonian exile in 586 BC. It is likely incorporates older traditions from Joshua's time. Okay, now, let's go to the structure. The book of Joshua can be divided into 3 main sections. Ano-ano tong 3 main section na ito? One is the conquest of Canaan. In chapter 1 to 12, this section covers the Israelites' entry into the land, beginning with God's commission of Joshua and the miraculously crossing of the Jordan River. It details the military campaigns that secured key cities and regions. And then, yung pangalawang pagkakahati nito, division of the land, chapters 13 to 21. After the main campaigns, Joshua oversees the division of the territory among the 12 tribes of Israel. This includes the designation of cities for the Levites and the
cities of refuge. Okay? And lastly is Joshua's farewell and renewal of the covenant. At makikita ito sa chapter 22 to 24. Na-discuss ko na to kanina eh. The book concludes with Joshua's final speeches in which he calls to the people to recommit to God covenants. God's covenant. A formal covenant renewal ceremony is held at Shechem, and the book ends with the death of Joshua and Eleazar. Sino si Eleazar? Ang punong pare na naatasan sa panahon ni Joshua. Okay, after Aaron. Kasi namatay na si Aaron, so ang pumalit sa kanya is si Eleazar. And so si Joshua ay bago siya na maalam, binigay niya muna yung mga huling pananalita niya. At matatagpuan natin sa Joshua chapter 24, yung sinabi ni Joshua na, "Me and my household will serve the Lord." Kasi pinapamili sila ni Joshua. O sinong pipiliin ninyo? Maglilingkod ba kayo sa ating Diyos na kinilala natin na nag-alis sa atin sa land of Egypt, na nagbigay sa atin ng pagwawagi na maka-anchor itong Kanaan, o kayo ay sasamba sa mga ribulto na gawa ng mga foreigner? Ngayon, sabi naman ni Joshua, pero ako at ang aking buong sambahayan ay maglilingkod kami sa Diyos ng tapat. So doon natin makikita yan sa chapter 24. So, urging them to remain faithful to God's covenant and emphasizing the importance of obedience to the law. Yun yung sinasabi ni Joshua na napaka-importante po para magkaroon ng pagwawagi sa buhay is yung sumunod tayo sa Lord. Minsan kasi, no, pag pinipili lang natin yung pagsunod, kapag hindi uubra sa ating kagustuhan, ayaw nating sumunod. Tama po ba ako? Pero kapag angkop na angkop sa ating personal na kalooban, sumusunod tayo sa Lord. Ganyan ang tao eh. Pero tayo, bilang mga may kilalang Diyos, hindi dapat ganun. Wala dapat tayong pinipili. Ano lang ang dapat natin gawin? Sumunod lang. Hindi tayo inutusan ng Diyos na pumili ka. No, ang utos ng Diyos is sundin. Magkaiba po yung pumili sa sumunod. At si Joshua, nanindigan siya. Sumunod talaga siya. Okay, now, Joshua naman ang pumalit kay Moses. So, yan po ang summary ng Book of Joshua. Napakaganda ng Book of Joshua, especially when it comes to leadership, when it comes to spiritual warfare. Kasi meron pa talagang mga pagkakataon na nag-battle sila dyan eh. And isa sa mga story na talagang nakaka-attract sa Book of Joshua is yung ginawa ni Akan. Kilala niyo si Akan? Kasama siya sa tribo nila Joshua. Isa po siya sa mga nangulimbat, no, mga kurap ng kurap doon sa kanilang pakikipagdigmaan. Ang sabi ng Diyos, lahat walang itatabi, walang kukunin, walang itatago. Pero si Akan, na-attract siya doon sa mga mamahaling mga kasangkapan at mga jewelries eh. At itinago niya ito sa ilalim ng carpet doon sa kanyang tent. At natalo sa pakikipagdigma sila Joshua. At nagtanong si Joshua, kasi daming casualty, daming patay eh sa mga Israelites. Tanong si Joshua, sabi ng Lord, humarap lahat ng mga tribo at pipiliin ko kung sino yung tribo, no, na gumawa ng kasalanan. At in-expose ng Diyos si Akan. Akala niya makakalusot na siya, no? Akala niya masisikreto niya ang mga bagay-bagay. Yes, pwede nating isikreto ang mga bagay-bagay, pero pagka ang Diyos na ang kumilos, hindi masisikreto ang mga bagay-bagay. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para ibulgar ito. At nakakatakot pagka ang Diyos ang nagbulgar. Kaysa sa yun tayo na mismo ang umamin. Binigyan naman ng pagkakataon ni Joshua na umamin na yung sino man sa kanila. Pero hindi talaga eh. Nagtago pa rin talaga si Akan eh. Hindi pa rin siya umamin eh. Kaya ang Diyos na nag-expose. Okay sana kung umaamin na tayo sa kasalanan, no? Inaamin na talaga natin yung mali. Hindi yung kapag kinorek tayo, ang dami-dami pa nating katwiran. Dami-dami pa nating reklamo. Alam nyo, yung mga damdamin natin, yung mga emotion natin na kinatatago-tago natin, lahat yan i-expose ng Lord eh. At pagdating ng panahon, ikaw din ang mapapaya sa maraming tao. Hindi naman ako. No? Kayo lang din ang mapapaya sa mga sarili.
Kaya ngayon pa lang, as a leader, kasi leader din yun si Akan ng kanyang tribo. As a leader, mag-ano po tayo, magpasakop tayo sa Lord. Magpasakop tayo sa leader. Kasi ang leader po ninyo ang nakakaalam kung ano ang tama at mabuti na inyong gagawin. Kaya mga kapatid, no, makinig po tayo pag may inuutos ako sa inyo, sundin po ninyo. Wag na po kayong magtanong, wag na po magreklamo, wag nang, 'di ba? Sunod na lang po tayo. Kasi yun po ang pinaka the best kaysa sa magreklamo tayo ng magreklamo. Amen? So, yan lamang po ang ating pag-aaral sa gabing ito. I hope na nakatulong ito sa inyo. So, God bless us all po and see you on our next topic. So, mag-discussion po muna tayo bago po tayo kanya-kanya. Okay? Or mag-out dito. Kahit 5 minutes discussion lang. God bless us all po.